Si Jennifer Elizabeth Von Hausen ay ipinanganak noong November 20, 1999 sa Overland Park, Kansas. Ang kanyang mga magulang ay sina Robin at Mark Von Hausen. Siya may kapatid na lalaki na si William at kapatid na babae naman na si Marisa. Nag-aral siya ng kanyang high school sa Kansas City, Missouri. Pagtungtong niya ng kolehiyo, siya ay nag-aral sa University of Missouri sa Columbia, kung saan siya ay kumuha ng kursong Chemical Engineering. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Jennifer, siya ay mabait, matalino, magalang, malumanay at may malasakit sa kapwa. Madalas na ginugugol ni Jennifer ang kanyang oras kasama ang pamilya, lalo na pag holidays. Mahilig din siyang bumiyaya at magaling makisama si Jennifer, kaya naman napakarami niyang kaibigan. Sa panahon na nasa university siya, nag-cross ang landas nila ng isang lalaki na siyang naging asawa niya. At yun ay si Bo Ruthwell, na isa ring chemical engineering students sa University of Missouri. Katunayang magka-partner sila sa kanilang laboratory noong 2013. Mabilis sila nagkamabutihan at doon na nagsimula ang kanilang relasyon. Makalipas ang 2 taon ng pagiging magkarelasyon, alam ni Bo na si Jennifer ng babae na gusto niya makasama habang buhay. Kaya naman, September 26, 2015, sila ay ikinasal. Sa mga oras na yon, si Jennifer ay nagtatrabaho bilang process engineer sa DuPont na ang opisina ay nasa Chesterfield sa St. Louis. Si Bo naman ay nagtatrabaho sa Ambitech Engineering. Kung titignan mo ay may perpektong buhay sina Jennifer at Bo. Pareho silang matagumpay sa kanilang mga karir, masaya sila sa kanilang buhay at sila ay parehong may pamilya at mga kaibigan na sumusuporta sa kanila. Kung kailan handa na silang bumuo ng kanilang pamilya pagkatapos nilang makasal, doon naman na-diagnose si Jennifer na may endometriosis. Ibig sabihin, hirap mabuntis si Jennifer. Pero hindi nawala ng pag-asang mag-asawa at taong 2019, noong nag-pregnancy test si Jennifer, lumabas ito na positive. Sobrang masaya si Jennifer at halos hindi siya makapaniwala na magkakaroon na sila ng anak ni Bo. Yun ang pinapangarap ni Jennifer, ang maging isang ina. Pero 6 na buwan sa kanyang pagbubuntis, walang mag-aakala na hindi na pala mabubuhay pa ng matagal si Jennifer para makita pa niya ang kanyang anak o palaguin ang kanyang pamilya. Sa katunayan, siya at ang kanyang hindi pa isinisilang na sanggol ay makakatagpo ng kanilang kalunos-lunos at hindi napapanahong pagtatapos sa pinakakasuklam-suklam na paraan. Huling nakita si Jennifer noong November 11, 2019 sa kanilang bahay ni Bo sa 12600 North Winds Drive sa Central St. Louis County, Missouri. Napakalamig noong araw na yon at hindi nakapunta sa trabaho si Jennifer. Ayon kay Bo, gabi bago noon pagka-uwi nila mula sa trabaho ay nanood pa sila ng TV ni Jennifer bago matulog. Sa kasunod na araw, November 12, umalis si Bo sa kanilang bahay papuntang trabaho, pero pagbalik niya ay wala pa si Jennifer. Nagantay siya ng ilang oras at tinawagan din niyang asawa pero hindi sinasagot ni Jennifer ang kanyang telepono. Kaya naman nagdesisyon na siya na i-report ang pagkawala ng misis. Agad na nagsimula ang investigasyon dahil hindi normal kay Jennifer na basta na lamang aalis nang hindi nagpapaalam sa mister. Nag-aalala na din ang kanyang pamilya noong nalaman na nawawala si Jennifer. Natatakot sila na baka may nangyaring masama sa kanya, lalo pa at buntis ito. Nag-post pa si Bo sa kanyang social media para ipaalam ang pagkawala ng asawa. Nakiusap pa siya sa mga tao na kung sino ang may alam na kahit na anumang impormasyon tungkol kay Jennifer ay kontakin lamang siya o di naman kaya ang mga pulis. Nagsagawa na din ang mga pulis ng paghahanap at sa tulong ng ibang tao. Isa na nga sa mga naghanap ay si Bo. Gabi ng kaparehong araw ay nakita ang sasakyan ni Jennifer na 2011 Hyundai Sonata na inabandona. Sinuri ng mga pulis ang loob ng sasakyan at tangi ang cellphone lamang niyang nakita. Sa puntong yon, alam na ng mga detectives na may nangyaring masama. Ang pamilya ni Jennifer ay sobra nang nag-aalala at natatakot. Nag-offer pa sila ng $25,000 na reward sa kung sino man makakapagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Jennifer. Gusto lamang nilang ligtas at makitang buhay si Jennifer. Habang tumatakbo ang investigasyon, nagdesisyon ang mga pulis na suriin ang bahay ng mag-asawang Bo at Jennifer kung saan siya huli nakita.
Pero nakakagulat dahil kaagad silang hinarang ni Bo na makapasok sa kanilang bahay at saka kumuha ng abogado. Kaya naman naghinala ang mga pulis kay Bo dahil sa kanyang mga ikinikilos at wala na silang magawa pa kundi ang kumuha ng search warrant para sa bahay at sa kanyang sasakyan. Nung sinuri ng mga pulis ang basurahan sa loob ng kanilang bahay, nakakita sila ng walang laman na bote ng bleach, cleaning supplies, gloves, paper towels at mga basahan. Noong sinuri ang sasakyan ni Bo ay nakaamoy sila ng matapang na amoy ng bleach at hindi yon magandang senyales. Nakakita din sila ng basang carpet na may mantsa ng bleach at dugo sa basement ng kanilang bahay. May nakaharapan na electric fan sa carpet para mabilis itong matuyo. Nakabukas din ang mga bintana sa basement kahit na nasa halos 0 degrees na ang temperature. Nakita din ng mga pulis na may butas sa isang parte ng pader sa basement. Hindi butas na nagmula sa pagkakasuntok kundi malaking butas na parang may malaking bagay na malakas na tumama kaya ito nasira. Halos hindi na ma-imagine ng mga pulis ang maaring nangyari sa basement. Sapat na rason na yon para sa mga investigador para arestuhin si Bo sa hinalang pagpatay at tampering of evidence. November 14 ang kaso ni Jennifer ay pinalitan mula sa missing person case sa kasong homicide. Sa kaparehong araw ay kinasuhan ng tampering with evidence si Bo. Nakakuha ang mga pulis ng surveillance footage kung saan ay nakitang bumili si Bo ng mga cleaning supplies at bleach sa isang local store. Gabi bago nawala si Jennifer. At para mailihis ang mga investigador at walang makitang ebidensya, ginamit ni Bo na pambili ang gift card. Noong November 15, si Bo ay kinasuhan ng second-degree murder kasabay ng paghahanap ng katawan ni Jennifer ng mga Special Response Unit, Metro Air Support Unit, detectives, pulis at mga volunteers. 7 araw matapos mawala ni Jennifer, November 18, 2019, bandang 1:50 ng hapon, nakakita ang mga pulis ng katawan ng isang babae na wala ng buhay at walang damit sa Highway 61, malapit sa Troy, Missouri na may layong 45 miles northwest kung saan nakatira sina Bo at Jennifer. Ang katawan ay natatabunan ng mga dahon, mga sanga at naka-fetal position, at isang malaking plastic bag ang nakatakip sa kanyang ulo. Dinala ang katawan para makilala at kasunod na araw ay positibong kinilala ang katawan na sa 28-year-old na si Jennifer. Noong ibinalita sa pamilya ni Jennifer ang nangyari, halos gumuho at humintong pag-ikot ng kanilang mundo. Sa autopsy results ay lumalabas na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa blunt force trauma at ang injury sa kanyang ulo ay kahalintulad sa mga biktima ng sinagasaan ng rumaragasang sasakyan. Sinuri ng mga pulis ang telepono ni Bo at doon nila nakita na may kapalitan siya ng messages sa isang babae. Ang nakakalungkot dahil hindi yon si Jennifer. Kahit na hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan ng babae, malinaw na sa tono ng kanilang mga mensahe ay matagal nang hindi naging tapat si Bo kay Jennifer bago pa ito pinatay. Hindi rin malinaw kung ang babae ba ay nagmula sa kaparehong kumpanya kung saan nagtatrabaho si Bo o kung saan man. 4 na taon na palang may ibang karelasyon si Bo. Gusto nang iwanan ni Bo si Jennifer at magsimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang kabit. Madalas sila nakikita ng patagoas sa likod ng walang kamalay-malay na si Jennifer. Sa mga mensahe ni Bo sa kanyang kabit, makikita na siya ay nahihirapan na sa kanilang sitwasyon dahil buntis si Jennifer. At yun ang naging hadlang para makasama niya ang kabit. Kaya naman kinakailangan ni Bo na gumawa ng isang napakalaking desisyon. Kung iiwanan ba niya si Jennifer para mag-umpisa ng panibagong buhay kasama ang kabit o di naman kaya ay tapusin na lamang ang relasyon sa kanyang kabit at ipagpatuloy ang sa kanila ni Jennifer. Pero ang masakit dahil ayaw na talaga ni Bo na makasama si Jennifer. Na-recover din ng mga investigador ang internet search history ni Jennifer at nakita nila na siya ay nag-post sa isang forum na nagtatanong kung ano ang gagawin niya kung nagagalit ang mister niya dahil siya ay buntis. Malinaw sa mga pulis na ayaw na makasama ni Bo si Jennifer at hindi siya masaya nung nalaman na buntis ito. At bakit nagagalit si Bo na nabuntis si Jennifer? Hindi ba yun nga ang una nilang layunin ang makabuo ng pamilya? Sinabi pa ni Bo sa kanyang kabit na, "I'm in panic mode. Jennifer took a pregnancy test and it came back positive. I want to be with you instead. I have a clue what to do. Believe me, this is not what I want. I feel trapped." Nag-text pa si Bo ng 3 posibleng scenarios na maaari niyang sundin.
Ang unang option niya ay ang tapusin na lang sa kanila ni Jennifer at magpatuloy sa kanilang magkahiwalay na buhay. Ang pangalawang option ay aminin na lamang na siya ay may kabit at makipag-divorce kay Jennifer. At ang huli at pangatlong option niya ay antayin ng mga anak si Jennifer at huwag muna ipaalam na siya ay may kabit. Saka lamang niya iiwan si Jennifer. Ang trial para sa kaso ni Jennifer ay nangyari noong kalagitnaan ng 2022. At sa panahon ng trial ay napaka-emotional ni Beau. Kinakailangan kumbinsihin ng prosecution ang mga jury na ang pagpatay ay premeditated at umaasa sila na mabigyan ng mabigat na kaparusahan si Beau sa ginawang karumal-dumal na krimen. Samantala ang defense naman ay gustong ipakita na aksidente lamang ang ginawa ni Beau. Ayon sa mga investigador, sobrang hindi na masaya si Beau sa pagsasama nila ni Jennifer. Kaya nung ibinalita niya na siya ay buntis, mas lalong nagalit at naguluhan si Beau. Katunayan ay isinulat pa ni Beau sa kanyang maliit na notebook ang mga plano niya na natagpuan sa kanyang opisina. Isinulat ni Beau ang mga pros and cons sa kanyang buhay kung iiwanan niya si Jennifer at mag-umpisa ng panibagong buhay. Sa side ng pros, sinulat ni Beau na a fresh start, better intimacy at more respect at iba pa. Sa side naman ng cons, isinulat niya na having to move, financial strain at disappointing his family. Dito pa lang ay makikita mo na sarili lang ni Beau ang kanyang iniisip at kung paanong maapektuhan ang kanyang buhay sa gagawing desisyon. Hindi man lang niya naisip si Jennifer at ang magiging anak nila. Kaya naman naniniwala ang prosecution na hadlang si Jennifer at ang magiging anak nila sa bagong bubuuhing buhay ni Beau kasamang kabit at kinakailangan na tuluyan na mawala pareho sina Beau at ang bata. Doon na siya nagdesisyon na patayin si Jennifer. Naniniwala ang mga investigador na pinalo niya ang ulo ni Jennifer ng maso. Sa kabilang banda, sumang-ayon ang defense na pinatay ni Beau si Jennifer pero hindi premeditated o pinagplanuhan. Yun ay dahil sa matinding galit at kagustuhan na makawala kay Jennifer. Dagdag pa ng defense na kahit na may kabit si Beau, nung nalaman niya na buntis si Jennifer, handa naman daw siyang tapusin ang sa kanila ng kanyang kabit. Ipinaglalaban ng defense na noong November 11, inamin na ni Beau ang tungkol sa kanyang kabit pero hindi niya sinabi kung sinong babae. Dahil doon kaya sobrang nagalit si Jennifer at sila nagkaroon ng malaking argumento. Sa isang punto, inamin din daw ni Jennifer na siya nagtaksil din kay Beau at ang bata sa kanyang sinapupuna ay katunay hindi kay Beau. Makailang ulit pa daw ni Beau pinaamin kay Jennifer kung sa kanya ba ang bata o hindi. Dahil sa sobrang galit at nandilim na ang kanyang paningin, inatake niya si Jennifer ng maso at siya natisod patungo sa garage door at doon ay muli siyang hinampas ni Beau ng maso na siyang tumapos sa kanyang buhay. Kasunod noon ay isinakay niya ang katawan ni Jennifer sa kanyang sasakyan at bumiyay ng halos 45 miles mula sa kanilang bahay. Ipinagdiinan pa ng defense na nakaramdam si Beau ng matinding pagsisisi sa ginawang pagtataksil kay Jennifer. Nagsagawa din ng paternity test para malaman kung si Beau nga ba ang ama ng nasa sinapupunan ni Jennifer. At lumabas sa resulta na siya nga ang ama ng bata at kahit kailan ay hindi nagawang magtaksil ni Jennifer kay Beau. Nung iniharap na sa korte ang lahat ng mga ebidensya, umiyak si Beau at makikitang sobra siyang nagsisisi sa ginawa. Hindi pinangalanan ang kabit ni Beau sa korte at walang may nakakaalam magpahanggang ngayon kung siya ba ay naging bahagi ng plano ni Beau para tapusin ang buhay ni Jennifer o hindi. Matapos ang mahabang deliberasyon sa pagitan ng 12 mga jury, noong April 2022, ang 31-year-old na si Beau ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang asawa na si Jennifer. Ang paghatol ay ginanap noong July 8, 2022 at si Beau ay sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. At karagdagang 4 na taon sa kada charges ng abandoning a body at tampering with evidence. Matapos mahatulan ay nagbigay pa ng statement si Beau para sa pamilya ni Jennifer. Siya ay humingi ng kapatawaran sa kanila at sinabi na araw-araw niyang naiisip si Jennifer at best friend daw niya ang misis. Kasunod nun ay tumalikod na si Beau kasama ng mga pulis. Krimen, salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!